Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lives Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwan na galing ng Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema na mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay mga kabataan, sumunod kayo sa Diyos mula sa ating Panginoong Heso Kristo. Yan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe nito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na pag-aari ng ating banal na Panginoon Diyos. Sa pamamagitan ng banal na Panginoong Heso Kristo. At ayon po dito sa mga taga-Epeso, Kabanata 6, talatang 1 hanggang 3. Ito po ang mensahe. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon. Sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang inyong buhay dito sa lupa. So yan. Pagpatuloy po natin sa 1 Pedro Kabanata 5, talatang 5 hanggang 6. Ito po ang mensahe. At kayo naman mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda. Magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang mga palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga pailalim kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Galasya, Kabanata 5, talatang 26. Ito po ang mensahe. Huwag kayong maging palalo, palaaway at mainggitin. At ipagpatuloy po natin sa 1 Korinto Kabanata 13, talatang 4. Ito po ang mensahe. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito kinalulugdan ang gawang masama. Ngunit kinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo, Kabanata 13, talatang 5 hanggang 6. Ito po ang mensahe. Huwag kayong magmukhang salapi. Masaya na kayo sa anumang nasa inyo sa pagkasinabi ng Diyos. Hindi kita iiwan ni babayaan man. Walang pag-aagam-agam na masasabi namin. Ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos, mabuting balita dito sa Bible Lives Promotion. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa tema na mga kabataan, sumunod kayo sa Diyos. Ngayon din sa ating banal na Panginoong Heso Kristo o mula sa ating banal na Panginoong Heso Kristo. Yan. Nais ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos, particular doon sa mga kabataan. Kayo mga kabataan na mga nais na ito ang mensahe sa inyo ng ating banal na Panginoon Diyos na nais niya na kayo ay maging masunuring mga anak. Igalang nyo at respeto nyo ang inyong mga magulang. Kayo mga huwag nyo kalilimutan yan. It should be. Dapat gumagalang kayo sa inyong mga magulang at sumusunod kayo sa kanya. Sapagkat kung kayo ay gagalang at respeto sa inyong mga magulang at sinusunod nyo yung kanilang mga payo at mabuting mga gabay,
kayo ay lalawin ng buhay ninyo at kayo sasagana. Iginhawa, sasagana ang inyong pamumuhay kung kayo ay naging mabubuting anak. Yan. At the same time, ay syempre, kayo ay nagpapasakop sa ating banal na Panginoon Diyos at mula banal na Panginoon sa Kristo. Yan. Nais din ng ating banal na Panginoon Diyos. Kayo mga bata, papasakop kayo sa matatanda, hindi lang sa ating mga magulang bilang matatanda, kundi maging sa iba't ibang mga matatanda, lalo na doon sa mga ating simbahan na gumagabay sa atin at matatanda sa simbahan o matatanda na ating mga nakakasalamuha, matatanda sa simbahan at syempre yung ating mga lingkod ng simbahan. So kayo ay pasakop sa kanila. Sundin nyo sila sa inyong pamumuhay, sa mga gabay nila sa inyo, sa ating lalo na ng simbahan. Mula sa mga magulang natin, sumunod tayo sa simbahan, mga matatanda, at particular yung pamahalaan. Sundin ninyo yung pamahalaan. Yan. Na kayo ay maging mabuting mamamayan, kayo mga kabataan. Kahit kayo yung mga bata pa, lalo na yung mga minors, ay kayo ay sumunod sa pamahalaan. No? So yung kabataan natin, halimbawa, yung minors, 17 below, and 18 to, halimbawa yan, mga teenagers na yan. So kayo ay hanggat hindi pa naging adult, kayo sumunod sa inyong mga magulang. Maging sa inyong edad na yan, ay magmasunurin na kayo sa pamahalaan, hindi nyo dapat labagin yan. Kahit bata pa kayo, ay huwag nyo labagin yung panubo ng pamahalaan. Siyempre, maging sumunod kayo at magpailalim kayo sa Panginoon Diyos para hindi nyo malabag yung batas. Yan. O magagawa kayo ng paglabag sa batas. At sinasabi ng ating banal na Panginoon, huwag kayo maging palalo o palaway o mainggitin sa iyong mga kabataan. Kayo maging palakaibigan. Kayo ay maging matulungin sa inyong kapwa-tao. Iwasan niyo yung kayo palaway. Iwasan niyo mainggit kayo sa kapwa-tao nyo, aawayin nyo. Or maging palalo kayo, mayayabang, mga ganon. Maging mayabang na palaway. Paramdam nyo, malalakas kayo. So, huwag ganon yung maging pag-uugali nyo. Bagkos, kayo ay pailalim kayo sa kapangyarihan ng ating banal na Panginoon. Pailalim kayo sa ating banal na Panginoon, sa mala Panginoon sa Kristo. At dadakilain niya kayo pagdating ng takdang araw. Kayo lagi magpakumbaba. Mababang loob kayo palagi ang inyong pamumuhay. Kayo ay mabait, mababang loob, mga katuwiran. Yan ang nais ng banal na Panginoon. At maging matalino kayo sa inyong pamumuhay at mababang loob. Yan. Hindi mayabang, palaaway, or mainggitin. Yan. Nais niya na kayo ay magkaroon ng pagmamahal sa inyong kapwa-tao. Sa pamamagitan niya, masusunod nyo yung kalooban ng Panginoon Diyos, masusunod nyo yung pamahalaan. Halimbawa, kung kayo ay may pagmamahal sa kapwa-tao, yung gabay ng pagmamahal ng pala ng Panginoon Diyos. Kung kayo ay may pagmamahal, magiging magandang loob. Yan ang mga ugali na mayroong pagmamahal sa kapwa, magandang loob. Kayo ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. Yan. Hindi palalo, hindi magaspang yung mga pag-uugali nyo. Yan. Nakasusunod kayo sa magulang, hindi makasarili. Yan. Hindi kayo magkagalitin para magiging palaway. Yan. So kayo ay hindi nyo ikinatutuwa yung bubang masama. So ayaw nyo. Tinatakwil nyo yung mga kasama. So dapat yung ganun ang ugali nyo. Yun ay pagmamahal nyo sa kapwa-tao kapag kayo naging kanya ng mga pag-ugali. Kayo ay mabuti. Hindi ka mapagtanim sa kapwa. Mapagtanim ka sa kapwa-tao mo kung mayroong kinagagalitan. At ikaw ay hindi sinungaling. Ang gusto mo, syempre, yung makatotohanan. At ikaw ay mapagtiis. Siyempre, kung may pagmamahal ka, mapagtiis ka sa lahat ng mga bagay para mapagtagumpayan mo yun. Ngayon, kung mayroong nagawa mo masama, matutong magpasensya. Yan. At siyempre, mapagtiwala ka, puno ng pag-asa. Yan. Hanggang sa wakas ng panahon. So, dapat ganun yung maging pag-ugali ng bawat mga kabataan. Pangnahin, di ba? At siyempre, para sa lahat, maging ganyan ng mga pag-ugali para tayo ay may magandang pag-ugali bilang mapagmahal at nakasusunod tayo at masusunod natin yung kalooban ng Panginoon Diyos, hindi tayo gagawa ng mali. Kung meron tayong pagmamahal sa ating kapwa-tao o tayo ay may gabay ng pagmamahal sa kapwa-tao at Panginoon Diyos. So, hindi natin gagawin ito. Susundin natin ang banal ng Panginoon Diyos, kumahal natin ang Panginoon Diyos, magiging mapagmahal tayo sa ating kapwa-tao. So, magitan nitong mga gabay na ito. Paano ka ba magiging may pagmamahal ka sa kapwa-tao? Kailangan mapagbata ka, ikaw ay hindi nang naghilig,
hindi ka mapagmataas, yan, hindi magawas sa pang-ugali mo. Yan ang mabuti ka, yan yung may pagmamahal sa kapwa-tao, na may ganyang klase ng mga pag-ugali. So yan. Yan ang gabay sa atin, gabay ng banal na Panginoon sa inyong mga kabataan, kaya isa buhay niyo yan, para hindi kayo maging palaaway, hindi kayo mainggitin, at hindi kayo palalo. So kayo ay ayaw ng Diyos ng mga palalo, sapagkat kung ikaw ay palalo, ay kinungumihan ng Diyos yung mga gano'n, mga palalo, yung mga mayayabang na yan, ayaw ng Diyos niya, mga busay kaguluhan. So ayaw ng mga Diyos ng mga taong ganyan, lalo na kayong mga kabataan. Kayo mahal ng Diyos, pero hindi niya gusto yung mga ganong pag-ugali. Kaya kayo ay particular, ginagabayan kayo ay ginagabayan para pag tanda ninyo, ay maging mahusay kayo mga tao, na kayo ay siyang gagabayin sa mga susunod ng mga kabataan, na magmumol sa kanila to be a good person pagdating sa Panginoon. So itong mold sa atin na banal na Panginoon Diyos, mula kabataan at ang lahat ng mga tao, to be a good person, maging particular yang kung paano ka mamumuhay na mayroong pagmamahal. Paano ka ba mamumuhay na may pagmamahal sa kabataan mo, may pagmamahal sa Diyos. Sundin mo yung mga aral na yun. Nagabay naman ng Panginoon to mold your behavior from your mind and your heart. So ganyan tayo minumold ng Panginoon Diyos. Kung paano tayo mag-isip, ang ating perspective, ang ating dibdib, ang ating puso, kung paano tayo, ang ating mga emosyon, kung paano tayo maging matatag, kung paano tayo magmahal, yan, ang ating ugali na yan, from our heart and mind. So ganyan tayo minumold ng banal ng Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo, inaral niya yan. Yan, kaya yan, kung paano tayo mag-isip, dahil sa banal ng Panginoon Diyos, matalino ka, mapagmahal ng tao. Yan. Kaya pag ganyan yung kayo mga kabataan, maging mahusay kayo mga tao, mamamayan, at maging mahusay kayo matanda pagdating ng Panginoon. Kaya mula dyan, kung kayo meron pagmamahal, masabi nila banal na Panginoon Diyos, wag kayo mga kabataan, wag kayo magmukhang material na bagay, o magmukhang salapi, particular, wag kayo magmukhang material para hindi kayo mabulit sa mga masasamang mga gawa. Yan, wag kayo kung ano yung naroon sa inyo, masayahan kayo kung ano ang pagpapala ng Diyos sa inyo, at magsikap kayo para kayo ay umunlad. Pero kung dadaanin nyo ito sa maling maraan, illegal, paglabag sa batas, hindi gusto ng Diyos, so hindi maganda yon. Kaya huwag kayong magmukhang salapi o material na bagay para kamtin nyo sa pamamagitan ng hindi mabuting paraan. So kayo ay masiyahan kung anong naroon kayo, at magsikap kayo para kung anumang bagay na dapat nyo tamasahin ay mabili ninyo o makakamit ninyo sa pamamagitan ng inyong pagsisikap. Ganun dapat ang gagawin ninyo, at hindi sa pamamagitan na ikaw ay nagnanasa ka ng maraming pera para mabili mo lahat. But sa pamamagitan ng maling pamamaraan, gagawin mo para lamang magkaroon ka ng maraming pera. Magtiyaga ka, sabi nga pag-ibig ay matyaga, so maging matyaga ka para ikaw ay makapamuhay na maayos. At syempre, nais ang banal na Panginoon, maging standard yung pamumuhay natin na tayo sa karapatan. So yan ay pagpapala ng bibigay sa atin ng Diyos. At tayo makakamit natin ang mga pagpapalang yan kung tayo nagiging mabuti sa ating pamumuhay. Kung kagapin natin yung gobyerno, at syempre tayong lahat ay nagkakaisa ng tutulungan para dyan. Kaya kayong mga kabataan, yung pagtutulungan ng buong lipunan, kayong mga kabataan, simula sa inyo kayo dapat ay nagtutulungan sa isa't isa para makapamuhay kayo ng maayos. At syempre tayong lahat tulungan, kagapay natin yung pamahalaan, syempre ang simbahan na gumagabay sa atin para sa lahat. So yung kauna na kagapay natin ay syempre ang simbahan para tayo magabay ang espiritual at mabuting pamumuhay. Kaya pinabahagi natin ito, at hindi yung pamahalaan sa authority na ibinibigay sa kanila. So kagapay natin ang pamumuhay natin ng Panginoon Diyos, ang Panginoong Kristo, mula dyan sa simbahan, sa gabay na yan, at iba't ibang pagpapala ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos para tayo ay mapamuhay ng maayos. So, yan. Kaya kayong mga kabataan ay magkaroon kayo ng kilalanin nyo ang Panginoon Diyos, magkaroon kayo ng pananampalataya mula sa Panginoon Kristo, at kayo ay kikilalanin hindi na Panginoon Kristo sa kanyang mga at ang inyong mga dalangin ay diringgin ng ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo, pagkakaloob niya ang inyong mga dalangin kung kayo ay
magpapailalim sa kanya, susunod sa kanya. Yan. Parang gobyerno, kung kayo ay mahusay sa mamamayan, so yung gobyerno ay maraming binibigay na pagpapala. Pero kung ikaw ay lalaban sa gobyerno, magiging kang kriminal, siyempre parusa ang abuti mo. Hindi ka bibiyaan ng gobyerno kung ikaw ay lalaban sa kanila or ikaw ay gagawa ng gobyerno. Ganun din sa Panginoon Diyos. Pasalamat tayo sapagkat tayo binibigyan ng Panginoon Diyos ng pagkakataon na makapagbago at makapagsisi sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. Kaya kayo mga kabataan, kung kayo nagkakamali, ay magsisi kayo at iwasan nyo ang paggawa ng pagkakamali sa pamamagitan ng pagsunod ng kalooban ng Panginoon Diyos na yun. Na mula sa pag-ibig yan. Pag matalino kayo, sa inyong perspective in life, marami ang paano kayo magiging yung perspektiba nyo sa buwan. Magkatarungan kayo, mabuti kayo, yan. And then, the behavior na kayo ay yan. Na yung mapagmahal kayo, yan, etc. Nagabay ng ating mga. Ayun. Kaya mga kabataan, kayo ay sumunod sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at magkakaroon kayo ng mabuti pong buhay sa mundo ito at nalawig ang buhay yan, sa pagsunod natin sa banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo. So muli, sana ay nagabayan na naman ng Bible Life Promotions ang sambayan ng Pilipino, ang buong mundo mula din sa mga kabataan na kayo nagabayan sa ating bumabahagi ng mabuting balita sa inyo dito sa Bible Life Promotion. At kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual mula sa pagtupad ng mga kaloobang ito na pananampalataya sa Panginoon Diyos at para sa buhay ng mga kaloobang ito na itinuro ng ating banal na Panginoon Diyos upang masunod natin siya ng lubos na hindi tayo makagawa ng mga pagkakamali. Mula dito sa mga pag-uugali na ito na dapat natin gawin ang mga perspective na pananaw. So kailangan ay tayo ay minumol ng Panginoon sa mga pananaw na mabubuti, ugali na mabubuti para hindi tayo gumagawa ng mali. Para tayo laging malawak ang pag-iisip, tayo positive palagi na tayo ay nakare-resolve ng mga mali o mga masasama. At hindi tayo makagagawa niyan with a good perspective and good behavior. Na itinuturo ng mabuting balita sa atin. Mula dyan sa ating binali sa inyo mga kabataan. Kaya kayo mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos mula dyan sa mabuting balita. At ang lahat ng tao syempre. So sana ay magkaroon kayo ng kaligtasan spiritual mula dito sa pagbabahagi natin ng mabuting balita. Yan. At palagi kayo makinig ng mabuting balita at magbasa rin yan. At malay nyo kayo ay isa sa mga nais ng Diyos na maglingkod sa Kanya at para kayo ay makagabay din sa sangkatauhan bilang lingkod ng simbahan or maging sa pangkararyong pamumuhay kayo ay maging gabay ng sangkatauhan mula sa paglilingkod sa ating banal na Panginoon Diyos kagaya ng ating ginagawa. So ngayon ay muli sana ay tayo dumadalangin, nagabayan na naman tayo ng kaliwanagan ng ating banal na Santa Maria at gabayan tayo ng kanyang kaliwanagan at maliwanagan ang lahat sa ating pamamahagi ng mabuting balita linggo-linggo at sa panahon ito ng ating paglilingkod na ito ay bumabay ang ating banal na Santa Maria sa ating lahat. At tayo ay tumalima sa mabuting balita. At yung ating sa Interfaith Unity, ating patuloy na hinihikayat yung bawat mga relihiyon na tayo ay magkaroon ng pagkakaisa sa ating iba't ibang mga pananampalataya sa Interfaith Unity. Paliwanagan kayo, magkaisa tayo dyan. At unawain natin ang ating mga paniniwala. Sa gayon ay hindi tayo magkakaroon ng mga hidwaan, sigalutan sa sa ating pananampalataya at iba't iba nating mga ginagawa. So, kaya tayo ay magkaroon ng pagkakaisa sa Interfaith Unity para mawasan natin yan. At magabayan natin ang sangkatauhan mula pamilya, community, bansa, buong mundo ng kapayapaan, pagtutulungan, pagkakaisa, yan. Magabayan natin lahat yan mula sa iba't ibang mga reliyon na nagkakaisa. Maiwasan yung mga digmaan na yan at karahasan. Yung CBCP and Vatican Church, maliwanagan kayo at patuloy yung pagbuklurin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon, sa Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Yan. Sa ating munting kakayanan ay patuloy tayong nananampalataya ng paggabay ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan at kapangyarihan
sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at lalo na sa paggabay sa kapamahalaan at maliwanagan ng lahat sa ating pagbabahagi ito kay mahikayat ko sa pagtalima at kayo mahikayat at mabuklod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos muna mabuting balita at sa ating pagbabahagi ito. Yan. At yung pamahalaan, maliwanagan kayo ng banal na Santa Maria at mamahala kayo ng mabuting matuwid. Tugunin yung karapatan ng tao, patas na hustisya at sa gayon ay yung mamamayan ay makikinabang sa inyong mabuting pamamahala, pagpapairal ng patas ng hustisya at karapatan ng tao. At sila ay higit sa lahat, sila ay makapanampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos ng sa inyong mabuting pamamahala at pagpapairal ng karapatan na yan. Makapanampalataya sa namagaan, maunlad at papayapa. Yan. So yun, magandang hapon sa inyo lahat. Sana ay nagabayan na naman kayo ng Bible Lives Promotion o ng mabuting balita sa inyong spiritual na pamumuhay at kayo ay naakay sa kaligtasang spiritual at mabuting pamumuhay. Magandang hapon sa inyo lahat. Sana ay patuloy tayong pagpalain ng kaunlaran at buhay ng ating banal na Panginoon Diyos at sama-sama natin sa buhay ang mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you.